Restart lang ba? Anyway, itong title 4 nyo, Crimes Against Public Interest, wala na to sa TOS nyo eh. Hindi ko ito nakita sa TOS nyo. Sige, pero discuss pa rin natin. Baka hindi nyo lang naman magamit sa board exam, pat sa totoong buhay, mga magamit nyo rin. So, itong mga usurpation, mga biyaw na, hindi naman natatanong to sa board. Legal use of uniform. Tara, discuss pa rin natin. Malay natin, di ba? Okay. 117, usurpation of authority or official functions. May dalawang criminal, may dalawang offenses daw. Ang nakapalaw dito sa 117, usurpation of authority at usurpation of official function. There are two ways of committing this crime. Bal, yung aso, bal. The first act constitute the crime of usurpation of authority. Yan yung una. While the latter act constitute the crime of usurpation of official functions. Yan, dalawa yung krimen. Okay. Ito sila yung una. Two ways of committing the crime under 117 by knowingly and falsely representing oneself to be an officer. Nagpanggap ka na officer. Ha? Nagpanggap ka ba? Hindi lang officer, agent or representative of any department or agency of the Philippine government or any foreign government. Yan. Yung mga sa daan, tinan nyo sa daan, nagpapanggap na pulis. Ayan, patay ka. Ito, usurpation of authority ka. Note that in usurpation of authority, the mere act of knowingly and falsely representing oneself to be an officer is sufficient. Wala ka mang ginawang masama. Basta ang ginawa mo lang na police ako. Hindi ka naman police. Patay ka. Usurpation of authority ka. It is not necessary that he performs an act pertaining to a public officer. Hindi kailangan na ginawa niya yung trabaho ng police. Ang mahalaga dito, nagpakilala lang siya na police na hindi naman siya police. Usurpation of authority. Ayun yung una. Yun yung unang crime. Ano na ba, Dave? Paano sir pag nagsuot siya ng uniform ng police? Nagsuot siya ng uniform ng police pero hindi siya police. Ito na. Ito na ba, Dave? By performing any act pertaining to any person in authority or public officer of the Philippine government. Yung tinatawag mo kasi, buddy, ito siya. Matandaan natin, may ibang separate crimes yun. Nagsuot siya ng uniform, hindi naman siya police. Hindi siya nagpaalala, pero nagsuot siya may separate crimes yun. Okay, ito muna tayo. Number 2, by performing any act pertaining to any person in authority or public officer of the government. Ayan na. Dito, sa number 1, nagpakilala lang siya na police officer. Pero hindi naman siya police officer. Sa number 2, nag-perform na siya. Ginawa na yung trabaho ng police officer na hindi naman siya police officer. Yan yung usurpation of official functions. Itong number 1, usurpation of authority yan. Number 2, usurpation of official functions. Trabaho niya na. Yung trabaho ng police na yun. Nag-traffic siya, hindi naman siya police. Ito yung example ng number 1, usurpation of authority. Nobleas was stopped by the MMDA and issued a citation ticket for beating the red light. Oy, beating the red light ka. Para ma-evade yung apprehension, para hindi siya ma-arresto, knowingly at falsely representing himself as a police officer. Sinabi niya sa officer, baka naman pwede niyo ko palagpasin ngayon, police ako. Ma-take me usurpation na yun. Pakilala ka pa lang. Number 2, Pedro under the pretense of traffic enforcer stop some vehicle. Diba? Nagpanggap siya na enforcer. Hinarangan niya yung mga vehicle. Nag-issue siya ng faking ticket, citation ticket para makademand ng pera. Ito na yung usurpation of official function. Pakitandaan dalawang krimen. Nakapaloob sa 117. Yung isa, usurpation of authority, nagpakilala, hindi naman siya police. Number 2, usurpation of official function, ginawa niya yung gawain ng mga police, pero hindi naman siya police. Ito naman, using fictitious name and concealing true name. Ito yan. Dalawa din. Sa 178.
that the offender uses a name other than his real name. Diba? Nagpanggap siya, gumamit siya ng pangalan na hindi na naman totoong pangalan. At yung pangalan na yon ginamit niya publicly. Ba yung ibang pangalan na yon ginamit niya publicly. Anong purpose niya? Para itago yung krimen. Ba ako si Pedro, sabi ko, ako si Juan. Ako si Juan. Para itago yung krimen na ginawa niya. Kaya to evade the execution of judgment. Para hindi siya ma-execute yung sentensya niya ba? Nakagawa siya ng krimen, no? Yung sentensya ay execute na. Nagpanggap, gumamit siya ng ibang pangalan para maiwasan yung execution of a judgment. Kaya gumamit siya ng pangalan to cause damage to public interest. Ano ba yung fictitious name? Add any other name which a person publicly applies to himself without authority of law. Yun yung fictitious name. Gawa-gawa niya. Causing damage must be to public interest. If the purpose is for causing damage, it must be damage to public interest. If it is damage to private interest, the crime will be stapa lang. Ito, signing a fictitious name in application for passport is publicly using fictitious name. Diba? Nagpirma ka dyan sa passport, hindi mo naman pangalan yun. No? Public, ginamit mo publicly. Pero pag gumamit ka ng peking pangalan para lang sa damage ng isang tao, hindi, ako si ganito, ako si Juan. Ako si Juan. Yung pinapasingil sa'yo ni Juan na yung utang sa'yo ni Juan, sa akin mo na lang bigay. Yung utang mo kay Juan, sa akin mo na lang bigay. Ay, hindi pala. May utang siya kay Juan, pero hindi niya kalala. So, napanggap ka, ako si Juan, akin na yung bayad. Nag-cause ka lang dahil, pero sa isang tao lang, istapa lang yun. Istapa. Pero yung ginamit mo yung pangalan na iba, kaya napag-cause ka lang public, ginamit mo siya public. Yan na passport. May pirma ka sa passport na ibang pangalan ang gamit mo. O publicly, use siya. Yan na siya. To cause damage to public interest. Yan yung ginawa ng offender. Ano ba din, no? Para yung concern, ng pangalan para mga Gumamit ng pangalan para para makapang-sponsor yung pangalan. parang ginagawa sa akin ngayon, no? Yes, sir. Ginagamit niya yung pangalan ko para mga pang-scam. Ito siya. Pwede siya dito. Using fictitious name. Manit, pwede siya dito. Using fictitious name. Pag ginagamit niya, set yung pangalan ko para mga pang-scam. Di ba? Inaano niya kayo, di ba? Ini-scam niya kayo. Damage to public interest, pang maramihan. Pwede siyang kasuhan ng fictitious, using fictitious name, pwede rin siyang kasuhan ng estapa. Dalawa. Kasi ni-estapa niya kayo eh. Ito mga concealing true name. Yan na yan. Pero wala kang concept. Wala ba akong cam? Wala, sir. Wala akong camera? sir. Ako sa iba? Sa iba meron? Wala po, sir. Wala, sir. Meron din sir. Ay, ano ba? Pero narinig naman yung boses ko? Sure. Narinig naman yung boses ko, Wally? Yes, sir. Yes, sir. Wait lang, marami muna. Umihina po ang audio. Ayan, mali meron na. May camera na. Ay, wala pa po, sir. Loading pa. Oh? Okay, wala pa, sir. Wala pa rin? Wala pa, sir. Meron siya. Meron pa, sir. Meron na, sir. Wala pa, okay. Meron na, Pam. Sir, pero parang tatakpan, sir. Loading po, sir. Loading po. Wapo, sir. Meron, sir. Di ka lang nagalaw. Hindi ako gumagalaw. Nagalaw lang, sir. Sa Okay iba na, ako, sir. sa iba. Okay naman sa iba. Okay na nga, sir.
Okay naman sir, basta meron po tayong slide. Ayun, sir. Oh. Hindi, pero kita naman sa iba, kita naman. Yes, sir. Baka sa internet nyo yan na. Ano nyo, flight mode nyo muna. Sige ba na? Pag may problema mga buddy, pag may problema sa video natin, sabihan nyo ako agad. Kasi hinabol ko yung recorded para maganda yung recording nyo. Pag may problema o lago, ano, sabihin nyo ako. Tap nyo ako para maayos natin. Mahina po yung audio. May na ba audio? Okay lang sir, okay lang sir. Ano mo, yan ka muna, leave ka muna. Leave ka muna. Tsaka join ka ulit. Baka sa internet mo yan, sa internet. Sira ulo yung scammer na yun. Ang gagawin po ito. Dami na na-scam yun eh. Sir, ibig sabihin yung public interest sir, kaya pang maramihan lang yun sir. Pang maramihan. Tsaka ito, kagaya nito, sa passport, ayan, ginamit mo sa publicly. Ito mga buddy, wala na to sa board nyo. Hindi yan tatanong sa board nyo kasi wala sa TOS. Pero at least alam nyo, di ba? Sa reality, alam nyo. Ito na tayo. Elements of concealing true name naman tayo Pangalawa, true name. Kasi dito, dalawa oh. Using fictitious name and concealing true name. Alamin na yung using fictitious name. Yung tatlong purpose niya, ito lang tandaan nyo kung bakit siya gumamit ng ibang pangalan. Yung ABC, yan yung purpose niya. Yung ano naman tayo, concealing true name ito. That the offender conceals his true name. Tinago niya yung tunay niya na pangalan. All other personal circumstances. Ano yung purpose niya? That the purpose is only to conceal his identity. Dito, wala siyang purpose kagaya nitong tatlo, di ba? Dito, gumamit siya ng ibang pangalan para may purpose siya yung tatlo. Dito sa concealing true name, wala lang, tinago niya lang yung identity niya. Diba? Elements that the offender conceal his true name, tsaka yung all other personal. Yun lang, point. Krimen din pala yan, no? Tinago mo lang yung totoo mong pangalan. Distinction between the use of fictitious name and concealing true name. Dito, in the use of fictitious name, the element of publicity must be present. Naka-publicize siya. In concealing true name, and other personal circumstances, that element is not necessary. No need na i-publicize siya. At dalawa lang kayo. The purpose in use of fictitious name is any of those three enumerated, yung tatlo. To conceal a crime, to evade execution of judgment, or to cause damage publicly. In concealing true name, basta tinago mo lang. You merely conceal your identity. Dito na tayo. Illegal use of uniform and insignia. Elements, 179 tayo. That the offender makes use of insignia, uniform, or dress. Ito na yung tinatanong sa'yo. Ito na tinanong mo kanina, buddy. Kasi paano daw pag nagsuot ng uniform, di naman siya police. Ito siya, 179. Make use of insignia, yung mga badge, pwede. Uniform or dress. That the insignia, uniform or dress pertains to an office not held by the offender. Yan nga. Police officer. Police officer, hindi naman police officer yung offender. That said insignia, uniform or dress is used, dapat ginamit niya publicly and improperly. Na-publicize. Pero kung nagsuot ka ng uniforme sa kwarto mo lang, hindi hindi naman naka-publicize. Diba yung mga kaso nung sa TikTok? Diba sa TikTok nagsusayaw-sayaw, nagsusot ng uniform? Ito yun, 179. Illegal use of uniform. Nagsusayaw-sayaw kayo dyan, ha? Pero yung mga graduation pictorial, pwede yun. Hindi naman improperly yun. Yan, example. Unauthorized wearing police uniform while driving. Yan, nag-drive ka. Dancing on TikTok while wearing police uniform improperly. Yan, yung mga krimen nila. Kaya yung tao na nagsuot ng uniforme, nagsuot siya ng uniforme ng police, tapos nagpakilala pa siya ng police, patay, dalawa yung krimen. 179 sa pagsuot ng uniform, saka ito, usurpation of official functions pa. Or usurpation of authority.
Kung nagpakilala siya. Kung may ginawa pa siya, usurpation of authority, usurpation of official function, and yan pa. Illegal use of uniform. Ito naman, false testimony in other cases and perjury in solemn. Ito na yung perjury. Perjury, alam naman yung perjury, nagsinungaling ka, sinumpang sa laysay mo or sa affidavit. O, two ways of committing perjury. Perjury, ito 183 perjury. By falsely testifying under oath, sinumpang sa laysay mo, mga pinirmahan mo yan, nagsinungaling ka dyan, perjury. Or by making false affidavit. Yan lang yan. Elements of perjury, that the accused made a statement under oath. Gumawa siya ng statement, pinanumpaan niya. Executed an affidavit upon material matter. That the statement or affidavit was made before a competent officer. Pinanumpaan niya sa harap ng officer. That in that statement or affidavit, the accused made a willful and deliberate assertion of falsehood. Yan, nagsinungaling siya. That the sworn statement or affidavit containing the falsity is required by law. Yan yung perjury. 183. What is an oath? Alam niyo, sinumpaan. Affidavit, sinumpaan sa laysay. Affidavit, a sworn statement in writing. Yan, sinumpaan sa laysay yan. Okay, Title 6. Yun lang sa ano niya, Title 5. Kasi salamin sa totoong buhay, di ba? Di man siya lalabas sa board. Ayaw mo to ako sa scammer na yun. Wait ka mga ba din? Alam nyo to yung bukto nyo pa lang. Tingnan nyo yung structure ng ano natin, di ba, lecture. Tapos may mga Q&A. Tagal akong ginawa to, mga 2 buwan. 2 buwan na piyat-piyat ako dito. At least kayo na ikinabang, di ba? Madali nang nagigets. Yung pinaghirapan ko ng 2 buwan, nakaya nyo ng 3 araw. Pero yung butangin ng scammer na yun, yun niya talaga. Hindi lang ako yung ano niya, pati yung ano, mga reviewin na iba. Sir, yung Sige lang yung mga yung mga na-scam niya dito, yung mga nagbayad na, yung iba dito, alam ko, nakapagbayad kayo. Contact nyo lang ako, bigay ko na lang sa inyo ng libre. Bigyan ko kayo ng, ano, kasi, ito nga ang purpose ko para makatipid kayo, tig-200, nagpapascam naman kayo. Bigyan ko na lang kayo ng libre, para hindi na kayo tutuble ng bayad. Ano na ba di? Yung sa set A nyo po ba, sir? Yung curriculum ba yan po ba, sir? Yung kaya sa GC ni Sir Balsan, sir? O, ganito yun ba? Di sa set, di ba, dalawang set A at set B. Yung set A nyo, ang set A, lahat yun sila. Pati set A at set B, TOS naman yun. Kasi yung set A, nagawa ko na siya dati. Last December, during my time. Ano siya, lahat na andun, mga basic topic, mga foundation. Lahat ng mga basic topics andun. Bago ka mag-set B, mag-set A ka muna. Kasi yung parang haligi mo. Kasi kung mag-set B ka agad, medyo mahirapan ka. Lahat yun sila na sa TOS. Yung sa set B, yung sa iba doon sa set A, medyo ano siya, hindi nakakasama yung mga ibang bagong curriculum doon. Pero kailangan nyo yun. Kailangan nyo yung set A kasi yun yung basic topic foundation para makapag-set B kayo. Lahat yan doon na sa TOS yun. Kasi yung set A na yun, ano naman yun lahat na ng area. Lahat na ng area doon. Lahat na ng area doon. May 200 lang yun. Baga, kailangan nyo pa rin yun. Hindi naman mabigat yun. Muna tayo sa grapes ka. Ano na ba di? Pero sir, sa pag-aabil po, sir, di ba, through GC lang po kay Sir Bal, no, sir? GC. Basta nasa GC kayo, safe kayo. Pero pag PM, wala tayong transaction sa PM, lahat ng transaction nasa GC. Pag nasa GC kayo, legit yun. Pag PM, hindi ako nangungulit sa PM. Wala scam yun pag PM. Basta lahat ng transaction nasa GC. Maingatan ko po yung mga nakmit ko, sir. Yung mga OJT nyo, pwede nyo, saan yung mga walang pang review center, pwede nyo kayo recommend sa kanila. Para hindi sila mapamahal. Sige, pala tayo dito ba di? Article 200. Grade scandal. Tanong lang, sir. Tanong.
Sir, kaming bagong pasok lang ako, sir, kagabi. Ano pong set ba ako? Bagong pasok ka kagabi, saan? Dito, sir, Dito, sir, final. Anong set po ako? Set B, After, set D? first time mo to? Yes, sir. First time mo ba to? Yes, First time sir. mo lang ngayon nakarinig? Ay, kasali ka sa GC namin. Yes, sir. Ano to, ito nga set B na to. Pero may set A Set pa B na, tayo. sir. Abil mo rin. O, set B na to. Abil mo rin yung set A, ha? Bali, 200 lang yun. Lahat to na Yes, sir, yes, sir. O, sige, sir. Abil mo rin Ano yung lang, magtanong na lang po ako sa GC, sir, sa ako. Oo. May start pa ako dun. Sayang din yun. Yes po, sir. Thank you po, okay na po. Okay, grave scandal. Elements ng grave scandal, yung offender may ginawa daw siya, performs an act or acts, may ginawa. That such acts or acts highly scandalous as offending against decency and good custom. Yung ginawa niyang act, nakaka-offend sa morality o sa pagiging decente. Yan. That the highly scandalous conduct is not expressly falling within any other article of this code. That the acts or acts complained of be committed in a public place or within a public knowledge. Dapat nagawa niyo. Example, kayo ng girlfriend mo, ha? Kayo ng girlfriend mo naglalaplapan kayo dun sa sinihan o public place yun, ha? Ba't kayo grave scandal lang po din yung kaso yung dalawa? Diba? May ginawa kayo na highly scandalous. Habang nasa Luneta Park niya, inilalamas mo yung dede. Ito kayo, grave scandal kayo. Pero kung doon kayo naglalamasan sa loob ng kwarto, no problem. Kasi hindi naman public place yun, private place yun. Yan yung grave scandal. Yan lang yung point niya. Pag-hug naman, sir. Oh, pag-hug ba? Ano sabi kasi dito? Offending against decency. Hindi naman nakaka-offend sa decency. Yung hug lang. Hug lang. Na walang, ba? Depende, malay mo yung hug mo. May kasamang romansa. Huwag na. Grave scandal yun. Touch lang, no? Hug lang. Comfort. Araw. O yan, naka-public. Sinort-cut ko na. Public. Naka-public place. Ito. A married woman who habitually appeared in public places with her paramour, frequented suspicious places, vacant houses, did not violate this article. Yung babae, kasama yung kabit niya, lagi sila nakikita sa public place. Hindi daw yun, hindi daw yung grave scandal. Because the acts were not committed in public places or within a public knowledge. Tiyan nyo, a married woman who habitually appeared in public places with her paramour, frequented suspicious places. Hindi pala public place. Suspicious ba? Nasa bar sila lagi. Nasa bar na hindi ganong sikat o di kaya nasa vacant house. Pero kung sa public sila lagi, baka ito grave scandal. Yung kabit niya, yung married woman, kasama yung kabit. Offending again, decency yun eh. May asawa ka, may kabit ka pa. Pag sa private house, wala. When the acts were performed in a private house and seen by one person, the crime was not committed. Pag isang tao lang nakikita, hindi naman public yun. Ang dami nyo na ngayon, 79 na. Ang dami na, abel pala. 139 kayo sa GC, ang nag-abel sa akin, 100 lang. So yun, may 39 dito na na-scam. Magano kayo What if there was a couple, A and B, and it is their first anniversary? First anniversary, man. Sana all. Maabot ng anniversary. They went to MOA. Pumunta sila ng MOA. By the bay, and exactly 12 midnight, in one of the restaurants, and they engaged in sexual gago. Ang puta, nag-sex dun sa restaurant, sa MOA. No one witnessed their sexual intercourse. Kaso walang nakikita. Pumunta sila sa restaurant, may sexual intercourse sila, kaso walang nakikita. Are they liable for grave scandal?
Ang sagot, yes pa rin, kahit walang nakita. They are liable, grave scandal. They have the right to engage. Oh. May karapatan sila mag-sex, pero hindi doon sa public place. Doon sila mahuwa. Eh, paano pag may CCTV yun? Di ba? Yan, tanda nyo. Baka may tanong sa board, at least alam nyo, yes. Kahit walang makikita. Men, kahit walang makikita na tao na nag-sexual intercourse sila, as long as sa public place ginawa. Meron tayong immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent show. Punishable acts, ito yung mga punishable act. 1, 2, 3, 4, 3. Mga immoral doctrine. Those who shall publicly expound or proclaim doctrines openly contrary to public moral. Yan, ito siya. Publicly expounding or proclaiming. The word moral implies conformity with the generally accepted standards of goodness or rightness in the conduct or character. Sometimes, specifically to sexual conduct. So what if A applied for job at a publishing company? Much to her surprise, when she entered the building, she saw magazine being publicized, had men and women engaging in sexual intercourse, naked women and men, and other obscene materials. Therefore, police raided the said company. Who are criminally liable? Lahat. Kasi tinan niyo ang ginawa, oh. Mas nasa publishing company siya, publishing. Pagpasok siya, na-surprise siya. Nakita niya magazine. Yung magazine, pinapublish. Tapos ang laman ng magazine, hubot-tubad, lalaki at babae. Ito siya. 2-1, immoral doctrine yun. Or obscene publication. Those social publicly expound or proclaim doctrines contrary to public moral. Hindi pala siya 3 acts. Kasi ang dito sa number 1, ito yun. Ito yung mga, sa dyaryo. Diba sa dyaryo, yung mga immoral na mga story, mga immoral ng bahay, ito yun. 2-1 ka. Immoral doctrines yun. Lahat sa number 2, sabi ito, lahat ng author na gumawa noon sa publishing, lahat sila damay. Pati yung nagbenta ng doctrine or magazine na yun. Kailangan yung binentahan mo public, hindi yung isang tao lang. So, isang tao lang, hindi siya pasok sa immoral doctrines. Yan lang tanda nyo sa Article 2.1. Those who shall publicly expound or proclaim doctrines, mga immoral na doctrine, mga sa magazine, mga nakahubot-ubad, bawal yan, 2.1 ka. Wala na yan, mga author. Okay, isa lang pala, no? Ito lang kasi nakita ko sa TOS nyo eh. Ito lang sa title 6 nyo. Ito lang, maraming kriyan sa title 6, pero ito lang nakita ko. Huwag natin aralin yung iba. Gusto nyo aralin, no? After board exam, gusto nyo magturo. Sa mga gustong magturo dito, magaya ko, gusto nyo maging national lecturer. Punan nyo dyan mga badyan ng basa ng mga libro. Gaya yung criminal law nyo, binili ko dito na libro kay Reyes, book 1, book 2, bumali pa ako ng procedure at evidence. Ang laki ng gasto ko sa libro pa lang, nasa 10K na eh. At least natuturo ko sa inyo. Ako na natutunan ko doon na nasisimplihan natin. Yan yung mga pinagbabayad nyo sa akin. Natag-200 yung pinagbibili ko ng libro. Ng laptop, pati ng mga tablet. Balik din sa inyo. Kapunta tayo sa Title 7. Crimes committed by public officer. Mga public officer naman dito. Anong mga krimen na nakagagawa ng mga public officer? Yan, direct bribery. Yan. Acts punishable in direct bribery. A public officer commits direct bribery ito by agreeing to perform or by performing in consideration of any offer, promise, gift, or present, an act constituting a crime. Pumayag ka na may gawin.
or ginawa mo yung isang bagay, may kapalit in consideration of any offer, promise, gift, at yung ginawa mo constituting a crime, krimen. Number 2, by accepting a gift o tumanggap ka ng regalo in consideration of the execution of an act which does not constitute a crime. Ito yung number 1 kasi kumbaga sinuhulan ka para may gawin kang krimen. Magaan na ito. Ikaw, jail officer. Bigyan ka jail officer bigyan ka ng pera, 5,000. Patakasin mo yung si Juan. O ang ginawa, ang pagtanggap mo ng 5,000, direct bribery kasi may ginawa ka. Ano ang ginawa mo? Krimen, di ba? Patakasin, di ba? Infidelity in the custody. Kung may ginawa ka ng krimen, mas mataas yung penalty ng number 1. Lahat naman to sila, 1, 2, 3, direct bribery kasi mas mataas lang yung penalty ng number 1. Mas mataas lang siya kasi ano kasi siya, buddy? Ginawa mo krimen, tumanggap ka ng soul para gumawa ng krimen. Sa number 2, tumanggap ka ng soul, hindi naman krimen yung ginawa mo. At least tumanggap ka. Not constitute, medyo mas mababa yung penalty ng number 2. Mamaya bigyan ko kayo ng example dyan. Na number 3, by agreeing to refrain. Pumayag ka na, hindi ko na kita arrestuin or by refraining from doing something which it is his official duty to do in consideration of a gift. Nag-agree ka na, sige, hindi ko na yung gagawin. Okay na muna, may kapalit. Baba, sige, hindi ko na ikaw arrestuin, angin na pera. Hindi na natin tikitan, angin na. Direct bribery yun. Yung number 1, tumanggap ka ng soul para may gawin kang krimen. Number 2, tumanggap ka ng soul para may gawin kang hindi naman krimen. Tumanggap ka eh. Number 3, may hindi ka ginawa sa trabaho mo kasi may kapalit. Yan, 3 direct bribery. Mispesans, non-pesans. Ano yun siya, buddy? Pag direct bribery, ano siya? Yung non-pesans, pesans, saka malpesan. Ano kasi siya, administrative case yun. Hindi yun siya criminal case. Saba, tumanggap ka ng soul, may criminal case ka, direct bribery. Tapos pag police officer ka, may administrative case ka pa na malpeasance, dalawang case. Direct bribery, tsaka yung criminal case mo, direct bribery. Yung administrative case mo, malpeasance. Diba? Kulong ka na, tanggal ka pa. Absurd, sir, absurd. Ito, bali. Elements of direct bribery. That the offender is a public officer within the scope of 203. That the offender accepts, so may tiranggap siya na offer, promise, or receives a regalo. Again, that such officer promise, that such offer or promise be accepted or give or present received by the public officer with a view of yan, gumawa ng krimen. Number 2, may gawin, hindi naman krimen. Number 3, para hindi niya gawin yung trabaho niya. That the act which the offender agrees to perform or which he executes be connected with the performance of his official duty. Ito, it is sufficient that a promise or offer was made to the public officer to give him money if he would commit an unlawful act in connection with the performance of official duty and that he agreed to commit the unlawful act in consideration of promise or gift. Example, stenographer of the... Alam niyo yung stenographer mga buddy sa korte? Yan yung nagtatranslate ba? Lahat ng pangyayari sa korte, yung sinasabi ni judge, ni lawyer, pati ni defendant, pati ni lahat doon sa sinashortcut niya. Yan, stenographer ang tawag doon. Baga sinusulat niya by means of symbol. Ang ginawa dito, the stenographer of the court accepted a promise of 100 pesos from an individual and promised to alter the notes. Tumanggap siya ng soul para paguhin yung notes. Matik, direct bribery. Tumanggap siya ng soul para may gawin siya sa trabaho niya. Dapat yung ginawa ng public officer may kinalaman sa trabaho niya na connected sa performance ng official duties niya.
Ito, example ulit ng direct bribery, second form. The treasurer who, in consideration of money or present, awards certain stalls in a public market to Chinaman. In spite of the fact that there are Filipinos who have better rights, this act of treasurer is not a crime, but it is unjust. Malik, di ba ito muna kasi dito, sa ginawa ni stenographer, sana yun? Wait lang. Ito. The act which the public officer agreed to perform must be an act in discharge of his legal duty. For example, a municipal president who ordered the release of prisoner upon receiving the latter sum of 20 pesos. Instead of obeying the orders from the provincial governor requiring him to send the prisoner to the provincial capital, is guilty of direct bribery. Because having the prisoner under his charge, it was part of his official duty to obey the orders. Kailangan sundin pero hindi niya sinunod dahil sa suhol. 20 pesos, siguro mga sinaunang kaso. Tumalaki na yun dati, 20. Dito naman sa ginawa ni stenographer, pwede siyang pumasok sa crime na perjury. Crime na perjury, binago niya yung sulat eh. Dito, di ba sa number 1, by agreeing to perform, may ginawa ka, ang ginawa mo krimen. Ang ginawa ni stenographer, krimen. Perjury na, direct bribery pa. Yung number 2, may ginawa ka na hindi naman krimen. Kagaya na ito kanina sa Chinaman. The treasurer who in consideration of money, dahil sa pera, yung stall na public market, yung bakanting space doon sa public market, binigay niya sa isang tao lang, sa Chinese. Kasi binigyan siya ng Chinese ng pera eh. Hindi naman krimen yung pagbigay niya ng lote doon sa Chinese, hindi naman krimen. Kaso, mas marami pang nangangailangan na Pilipino. Kung binigay mo sa marami, ayun yung tama. Ayun yung tama kung binigay mo sa maraming nangangailangan, hindi sa isang tao lang. Dahil sa suhol, ginawa na yun. Yung ginawa ni treasurer, hindi naman crime, pero unjust yun. Direct bribery pa rin. In direct bribery under second paragraph, it is the mere promise to give. A gift and a mere promise to execute an act not constituting a crime is sufficient. Wag na natin mag-usapan ng penalty. Sabi ko kanina, hindi naman natin trabaho yan. Direct bribery under third paragraph. Diba yun, refrain. Tumanggap ka ng suhol, para hindi mo gawin yung trabaho mo. LTO employees who demanded and received protection money from taxi operators so that they would not apprentice driver and impound his vehicle. Diba? Yung LTO daw, tumanggap siya ng suhol galing sa mga taxi driver. Para pag nahuli yung taxi driver, huwag niya nang arrestuin, hindi niya titikita nun. Tumanggap siya ng suhol para hindi niya gawin yung trabaho niya, direct bribery pa rin. Ito naman indirect bribery. Kailan nagkakaroon ng indirect bribery? That the offender is a public officer. Yung offender is public officer. Tumanggap siya ng suhol. That the said gifts are offered to him by reason of his office. Ang pinakaiba ng direct bribery sa indirect bribery, dito sa indirect bribery, tumanggap ka lang ng suhol. Yun lang. Bawal pala yun. Tumanggap ka ng suhol dahil may hinawakan niya kasi ng opisina. Ang mangyayari kasi dito sa indirect bribery, men, unlike sa direct bribery, tumanggap ka ng suhol para may gawin. May kapalit, may gagawin ka. Tumanggap ka ng suhol para hindi mo na gawin yung dapat mong trabaho. Sa indirect bribery, wala, tumanggap ka lang ng suhol, pampalakas sa office. Ang problema kasi dito, tumanggap ka ng suhol for future favor. Susunod pala, pampalakas pala yun sa'yo. So, wala ka mang gagawin ngayon. Susunod, pag arestuhin mo na siya sa kalsada, hindi mo na siya arestuhin kasi tumanggap ka dati sa kanya ng suhol. Diba? Dito sa indirect bribery, wala lang, tumanggap ka lang ng suhol dahil sa opisina mo. Diba? In-offered sa yung gift dahil, siyempre, pampalakas sa'yo dahil may sa opisina, may trabaho mo, ikaw si mayor. Mayor, bigyan natin ang kotse. Dahil mayor ka, matik indirect bribery yun. Hindi pwede yung regalo. Pwede, mayor, sa'yo na ito, mayor, sa'yo na itong kotse dahil birthday mo, pwede.
Ba yung gift na yun is offered dahil sa birthday. Pero kung yung regalo na yun ay in-offer dahil by reason na pagiging mayor niya, patay. Direct bribery. O kailan magiging qualified? Kailan magiging qualified yung bribery? That the offender is a public officer entrusted with law enforcement. Yung public officer, hindi lang siya basta public officer. Public officer entrusted with law enforcement. Yung mga police. The public officer entrusted with law enforcement. Police. That the offender refrains from arresting or prosecuting an offender who has committed a crime punishable by reclusion perpetua or death. That the offender refrains from arresting or prosecuting the offender in consideration of promise or gift. Yun pala, yung bribery naging qualified pala. Kapag ikaw, police ka, public officer ka, entrusted with police ka, may arresting power ka. Hindi mo inaresto yung tao. At yung penalty na nagawa ay yung krimen na nagawa ng tao, mayroong penalty na reclusion perpetua or death. Hindi mo siya inaresto dahil sinulan ka, nagiging qualified yung bribery. Mas mataas yung penalty. Ulitin ko, nagkakaroon ng qualified bribery kapag hindi mo inaresto yung tao at yung penalty ng crime is reclusion perpetua or death, hindi mo siya inaresto kasi may suhol. Natanggap. Nakuha niyo ba mga mali? Kaya ba ng tatlo? Direct, indirect, saka qualified. Bago ako mag-proceed. Nag-gets nyo? Sabihin niya pag di niya nag-gets ha, para mo ulit na rin. Nag-gets niyo ba? Direct po, sir. Ano na ba di? Ulitin ka? Direct, sir. Saan kayo nagulat? Yung sa pinagkaiba-iba ulit, sir. Ulit Short definition lang, sir. Ulit po. Sige, ganda yan. Simplihan natin ha. Sa direct bribery, tumanggap ka ng suhol para may gawin ka o para may hindi ka gawin. Ulitin ko, sa direct bribery, tumanggap ka ng suhol para may gawin ka. Diba yung stenographer, may ginawa siya, binago niya yung sulat, diba? O di kaya, direct bribery, tumanggap ka ng suhol para may hindi ka gawin. Sige, hindi na ita-issue ng ticket. Direct bribery. Direct bribery, tumanggap ka ng suhol para may gawin ka o di kaya para may hindi ka gawin sa trabaho mo. Direct bribery. Indirect bribery, tumanggap ka ng suhol, walang kapalit. Dahil lang tumanggap ka ng suhol dahil may hawak ang opisina, walang kapalit. Diba? Tumanggap ka ng suhol, binigyan ka ng suhol dahil sa hawak ng opisina, walang kapalit. Sa qualified bribery, tumanggap ka ng suhol para wag mong arestuhin yung tao. At yung penalty ng crime ng isang tao is reclusion perpetua or death. Specific siya sa reclusion perpetua or death. Hindi mo inaresto dahil tumanggap ka ng naging qualified bribery. Pinag-iba ng tatlo. Para pa? Hindi pa rin? Serve na, sir. Para pa? Qualified. Klaro na. Sa qualified bribery, ganito lang ang problema pala. Tingnan mo na highlights na blue. Bali, tingnan mo na highlights na blue, reclusion perpetua or death. Pag yan yung penalty, yung tao nakapatay, parricide, o reclusion perpetua to death yun, pag parricide. Hindi mo inaresto yung tao. Ang nagawa niyang krimen is parricide. Binayaran ka kasi, kaya hindi mo siya inaresto. Hindi mo siya inaresto dahil sa binayaran ka niya at yung penalty ng ginawa niya is reclusion perpetua or death, nagiging qualified yung bribery. Pero pag hindi mo inaresto yung tao, yung krimen niya lang naman, aresto mayor, prison mayor, mga mababa lang na penalty, walang qualified bribery. Magiging qualified bribery lang kapag yung penalty mo, yung imprisonment ng inaaresto mo, na hindi mo inaresto sa reclusion perpetua or death, doon nagkakaroon ng qualified bribery. Kuha. Tanong lang. Kuha ba? Sir, paano po, sir, kapag birthday po, sir, tapos binigyan po ng gift? Direct pala yun, sir, pag mababa lang yung kaso. Wait lang. Pag binigyan ka ng suhol, ako si Mayor. Binigyan ako ng suhol dahil birthday ko. Walang krimen. Dahil birthday ko eh. Birthday gift. Pero pag binigyan ako ng gift dahil sa opisina na hawak ko for future favor, doon nagkakaroon ng bribery, indirect bribery. Ang nagkakaroon ng bribery, diba dito sa indirect bribery, ako si Mayor, tumanggap ako ng suhol, pampalakas siya sa akin para sunod na may kailangan siya, gagawin ko. Tapos wala akong ginawa ngayon. Indirect bribery. Pero kung binigyan ka ng suhol dahil sa opisina na hawak mo,
indirect bribery. Pero tumanggap ka ng regalo dahil birthday mo, wala. Walang krimen yun, birthday gift eh. Ano ka? Porket mayor, di ka tatanggap ng regalo kung birthday mo. Magiging indirect bribery lang kung yung regalo dahil sa opisina na hawak mo, pampalakas sa'yo. Kuha. Tanong, sige lang, tanong. Para lang tayo dito magtropa, wag niyo kung ano yun na lecturer o instructor. Para lang tayo dito magtropa. Hindi naman to review center na formal. Ano lang kayo nung tanong, huwag kayong mag-iya, nagbabayad ka eh. Pag magulo, ulit-ulit din natin. So, indirect bibigyan ka na... Ano ba din? Indirect bribery. Kasi yung sa direct tsaka sa indirect, sir. Indirect bribery yung tawag. Direct, tsaka anong pinag-iba ng direct sa indirect? Yes, sir. Copy. Ato. Sa indirect bribery, sa indirect bribery, tumanggap ka ng suhol. Walang kapalit ngayon. Tumanggap ka lang ng suhol dahil sa opisina mo na hawak. Walang kapalit, wala kang ginawa. Wala, tumanggap ka lang ng suhol. Sa direct bribery, tinanggap mo yung suhol para may gawin ka. Kuha. May kapalit. Yung direct bribery, tumanggap ng suhol, may kapalit. Yung indirect bribery, tumanggap ng suhol, walang kapalit ngayon. Yun lang yung simple. Baka, Kopya. basic. Tanong ba ito? Para naman sir kung sa birthday, sir, nagbigay siya ng gift. Pero ang purpose niya sir is mangingi ng kapalit sir. Ayun na, buddy, indirect bribery na may kapalit na eh. O sige, sa birthday mo, Mayor, ito, bigyan kita kotse dahil birthday mo. Pero sa susunod, malakas na ako sa'yo. Yung indirect bribery, may kapalit na eh. For future favor. Pag future favor, indirect. Pero pag ngayon yan ang gagawin, direct. Sige lang, tanong lang. Tanong ba yun? Oh, nabats na, sir. Klaro na para mag-proceed na ako. Sir, Bats na, sir, bats. Ito naman, corruption of public official. Makinig yung kaso, yung krimen ang tumanggap ng suhol, bribery. Yung krimen, nung nanuhol, ito, corruption of public official. Yan yun. Akala niya dati yung nanuhol, bribery, sabi nila, nanuhol, kasalita bribery, mali. Ang kaso ng nanuhol, corruption of public official. Ang kaso ng tumanggap ng suhol, bribery. Yung pinagkaiba nila. Ang corruption of public official, elements that the offender makes an offer. Pa nag-offer siya, or promise, magbigay ng regalo, or pera, that the offers or promise are made, or the gifts, or present given to public officer. Siya yung nagbigay. Binigay sa public officer. Under circumstances that will make the public officer magiging liable siya sa direct or indirect bribery yung public officer. Yan yung counterpart ng direct at indirect bribery, corruption ng public official. Kaso ng nanuhol, corruption ng public official. Kaso ng tumanggap ng suhol, direct bribery or indirect bribery. O, punta naman tayo sa infidelity in a custody of prisoner. Dalawa yan. Article 223 tsaka 224 ito. 223, conniving with or consenting to evasion. 223 yan That the offender is public officer. That he had in his custody or charge, may hawak siya na prisoner. Under sa custody niya yung prisoner. Pwedeng detention prisoner, pwedeng sentence prisoner. Anong ginawa? That such prisoner escaped, tumakas yung prisoner. That he was in connivance with the prisoner's latter's escape. Naipagsabuatan. Yung officer tsaka yung prisoner nakataas. Kasi naipagsabuatan siya. Nakataas din naipagsabuatan siya. Infidelity. Ano siya? Conniving with or consenting to evasion. 223. Yan. Naipagsabuatan siya. Ito. Example. C was dated as prison guard. Yung duty si C from 9 to 11. 9 to 11 siya.
in the evening, 9 to 11 evening siya ang duty. Si S was to succeed C. Si C yung duty 9 to 11, tapos si S, siya yung kapalitan ni C. Si S. Si S siya yung kapalitan ni C. Of the same evening, until 1. Ba? 9 to 11, si C. 11 to 1, si S. When the time came for S to take over his duty at 11, tulog si C. Nung pumunta na si S para take over na, natulog si C. Tulog si C. Ginising ni C. So C woke up to deliver the post to him. S did not pay attention, refused to be battered, and continued to sleep. Si S daw tulog. Tulog daw si S. Ngayon, ginising ni si S. Hoy, S, gising na. Ikaw na ang duty. 11 na. Ayaw magpagising ni S. A prisoner ay nakatakas habang while she was the one in the guard post. Liable ba si S? Si S tulog, di ba? Sabi ni C. Oy, S, ikaw na. 11 na. Gising ka na. Hindi na gising. Si C pa rin ang nagbantay. Kaso natakasan. Nakatakas yung prisoner. Pero kung nakabantay, si C. Si S ba magiging liable? Ang sagot is hindi. No. The custody of the prisoner was not transferred to him by C. Tulog siya eh. Baka sabi kasi, that he had in his custody. Nasa custody na ba yung prisoner? Wala naman, tulog siya eh. Ang mga kasuhan nun, C. Diba? Hindi mo ginising ng... tinadyakan na muna para magising. Ikaw tuloy nakasuhan, nakatakas. Nasa custody pa kasi ni C, kaya si S hindi siya liable. Kasi tulog siya. Ito pa, example. A policeman was on guard duty. He unlocked the door of the jail to let a detention prisoner go out to clean the premises of the police headquarters. The prisoner went to a nearby faucet to wash rugs. Ulitin natin. A police was on guard duty. Inunlock niya yung pinto. Inunlock niya. Para sabihan nun sa detention prisoner, maglinis ka doon maglinis ka sa headquarters. Pwede ba yun? I-unlock mo para paglinisin mo yung preso. Nangyari, the prisoner went to a nearby faucet with a rust. Upon his third trip to the faucet, he walked behind the police headquarters. Climb over wall. Nakatakas. Is the policeman liable? No, sagot is no. The policeman was not negligent. Not every little mistake or distraction of a guard leading to prisoner escape. Ita is easy. Kasi dito naman sa police station to, minsan kasi pwedeng may tatawag tayo dyan trusty. Pwede mong buksan, sige linis ka muna. Kasalanan niya talaga nung tumakas siya. Hindi lahat daw isisisi mo. Kahit konting mali isisisi mo doon sa not every mistake ay isisisi mo doon sa guard. Also, a policeman was to escort a detention prisoner and left his charge to the patron of the boat to get certain papers. But the boat left with the prisoner later escape is not liable pa din. Meron din tawag mga bali na evasion through negligence. Evasion through negligence. Infidelity through negligence. Example niyan, a policeman who assigned to guard the prisoner, nakatulog. Dahil nakatulog siya, ba't mo tinulugan? Bantay ka, nakatakas. Ito siya, infidelity through negligence ang tawag niyan. Pagising siya, naipagsabuatan siya ito. Conniving with or consenting to yun. Pag-gising na ipagsabotan siya na makatakas. Pero natakasan siya natulog. Ito ka, infidelity through negligence. Escape of a prisoner under the custody of a person, not a public officer. Pwede ba yan? Nakatakas yung prisoner, pero doon sa custody ng tao, hindi naman public officer, ibig sabihin private individual. That offender is a private person.
that the conveyance or custody of a prisoner or person under arrest is confided to him, that the prisoner or person under arrest escape, nakatakas, that the offender consent to the escape of the prisoner or persons under arrest, or that the escape takes place through his negligence. Ano ba? Yung jail officer, dalawang jail officer, may dalawang preso. Di-deliver na sana nila sa Munti. Doon sa sasakyan ng BGMP. Yung isang prisoner inatake sa puso. Kailangan sugod sa ospital. Ang ginawa, yung natirang prisoner, iniwan mo muna sa private individual. Oy, Pedro, bantayan mo muna ito saglit. Kasi isusugod namin sa ospital itong inatake na prisoner. Ang ginawa ni Pedro, pinatakas niya yung kinonvey sa kanya ng prisoner. Ito ang kaso nung nagpatakas sa private individual. Escape of prisoner under custody of person at a public officer. Meron tayong maltreatment of prisoner. Elements. That the offender is a public officer or employee. That he has under his charge a prisoner or a detention prisoner. Si public officer or employee, under custody yung prisoner o pwede rin detention prisoner. That he maltreat such prisoners in either of the following. Anong ginawa niya sa prisoner niya? By overdoing himself in a correction or handling of a prisoner or detention prisoner under discharge either by imposition of punishment not authorized by the regulation. Diba? O sige ikaw paluin nga namin dito, yan yung punishment mo. Hindi pwede yun. Hindi yan authorized ng regulation. Hindi yan yung nakasabi sa sentensya na paluin. Maltreatment of prisoner yan. O di ka, by inflicting such, those authorized in a cruel and humiliating manner. Kinulong mo nga. Pero kinulong mo sa Bartolina, patay ka, maltreatment of prisoner pa rin. Letter B, by maltreating such prisoner to extort a confession. Under custodial investigation, in-interrogate siya. Binabugbog mo habang para pinapaamin mo, binubugbog, patay ka, maltreatment of prisoner. Yung police brutality. Yung police brutality, ganito yung body. Ganito yung sitwasyon natin dyan. Halimbawa, sa 7-Eleven, may suspect. Yung kasabi ng cashier sa police, yung lalaki na yan, parang kumuha, nagnakaw siya. Masuspect pa lang, suspect. Ang ginawa ng police, kinuha na yung pinasuspect siya na nagnakaw, dinala sa banting lote, pinagbubugbog niya doon, pinapaamin niya na ikaw bang nagnakaw. Pwede ba siyang kasuhan ng maltreatment of prisoner yung police na ng bugbog? Yan yung tanong ko sa inyo. Pwede ba siya kasuhan ng maltreatment of prisoner yung binubugbog na suspect? Kakasuhan mo ba yung police ng bugbog? Ha? No, sir. Hindi, sir. Hindi pwede, sir. Bakit hindi? Kasi hindi pa siya wala pang final judgment. Suspect po kasi siya, sir. Okay, Malik. Hindi siya pwedeng kasuhan ng maltreatment of prisoner yung bugbog na pulis kasi hindi naman prisoner yung binugbog niya, suspect pa lang yun. Di ba yun, no? That he has under his charge a prisoner or detention prisoner. Nakakulong ba yun under his custody? Hindi pa naman, suspect pa lang. Hindi siya pwedeng kasuhan ng maltreatment of prisoner. Pwede lang ikaw sa police physical injury. Pero pag under custodial investigation na sa police station na in-interview, doon niya binugbog sa police station, under custody niya, patay. Ito ang maltreatment of prisoner. Pero pag hindi niya pa prisoner, wala pa sa custody niya, police brutality, pwede physical injury lang. Yung police brutality na yan, pwede siyang maltreatment of prisoner kung nasa under custody, nasa police station. Yung police brutality na yan, pwede siyang maging physical injury kung sa hindi pa nakakulong. Diba? Yan. Siya. Sagot mga badi, analyze. Nobleas was stopped by the MMDA and issued a citation ticket for beating the red light. Si Nobleas, beating the red light, kanya stop. To evade the apprehension, pinakilala niya sarili niya, pulis ako, palagpasin mo na ako. Anong kaaso mo kay Nobleas? Usurpation of authority or sir. Official function. Nagpakilala na pulis, di naman pulis.
O yan, yan. Direct sa kanya. Pedro, under the pretense of traffic enforcer, stop some vehicle. Kung nagpanggap siya na enforcer, stop niya, nag-issue siya ng peking citation, kaanan ningil, nag-demand, hindi na kita arrestin. Anong krimen? Using fictitious name and concealing true name. Letter B, sir. Hindi nga. Alam nyo, sunod-sunod siya. Letter B, sir. Bors ba? Ang sagot dyan, alpha pa rin. Manig ah. Bakit, sir? Manig. Alpha nga, yan na, alpha. Usurpation of authority or official. Ulitin natin ha. Di ba dalawa paras lang yan ha? Usurpation of authority or official function. Di ba dalawang krimen na nakapaloob dyan? Balikan natin, 177. Kala nyo, sunod-sunod yun ha. Hindi yan sunod-sunod yung choices ko. Banat yan ng banat ha. Sana yun. $177. Wala oh. Ay, wala yun na. Ito, di ba sa 177, dalawang krimen, usurpation of authority at saka official function. Yung usurpation of authority, dalawa yan. Yan yung una, nagpakilala. Basta nagpakilala lang ng police, hindi naman police. So, number 1 act, punishable act, 177. Yung number 2, ito, dito, by performing any act, may ginawa na siya. Ginawa niya. Sa number 1, nagpakilala lang ng pulis. Sa number 2, ginawa niya na yung trabaho ng pulis. Di ba sinablias, ginawa niya na yung trabaho ng pulis doon enforcer. Stop kayo. I-issuean ko kayo ng ticket. Kasi nag-bidding the red light yun. Kung ayaw nyo matikitan, di ano na lang kayo. Ayaw matikitan, bigyan na lang ako pera. Ayan siya, 177 pa rin. Ayan o, dalawang example ko. Kasi dito sa using of fictitious name and concealing true name, ito yun. Gumamit siya ng ibang, hindi public officer, ha? Yung fictitious name, hindi to walang public officer dito. Gumamit siya ng pangalan ng iba. Ano ang purpose niya? Para itago yung krimen, to evade execution of judgment, or to cause damage to public interest. Yan yung using fictitious name. Si Sinablias kanina, hindi naman siya gumamit ng pangalan ng iba. Ginawa niya yung trabaho ng pulis. Na hindi naman siya pulis. Yan siya, number 2. Under pa rin siya ng 177. Gets siya ba, Mama? Gets niya ba? Paano? Yes, Basic. Okay lang yan, magkamali. Magkamali lang ang magkamali sa review. Wag lang sa board exam. Diba? Mas maganda nagkakamali kayo sa review. Wag lang sa board exam. Tatatakin din na yung ulit yung mali eh. So, nagkamali kayo dito. Ay, mali ako dito dati ah. Ay, hindi na maulit to. Huwag kayong sabihin na bobo kayo pag nagkamali. Normal yan. Diyan kayo tatatag. Di ba dito? Usurpation. O yan. Anong tawag dyan? The signing of fictitious name. Yan na nga eh. Instead si Torrebio Alihali, ang pinakilala niya, Tulipio. Yung nga pangalan niya. Using fictitious name. Tapos yun. Brother. Sir, bravo. So, bravo. Eto na, paborito ng lahat. Crimes against person na tayo. Ha? Break mo na 10 minutes para ma-stop yung recording. 10 minutes lang, 10 minutes na mabadi. Ha? Himayin natin yung Sir, win natin yan, sir.